Sa everyone, sa gusto pong magtanong about sa shoutout po kay Christine, kay Phil Rose, si Rosel, sino ba to? Mahinda, annyeonghaseyo. Iranga, Kumara, annyeonghaseyo. Shoutout po sa mga andito pa sa live ko po. Hindi ko po makita kung saan ko po makikita kung ilan po yung naka-stay po sa live ko po. Kasi may time po ako ngayon. Binigyan ko po kayo ng time para po sa gusto po yung mga gustong magtanong about po sa Korean. Kung may question po kayo about sa Korean, pwede po kayo magtanong sa akin habang may time po ako. Ngayon lang po ako may time. Annyeonghaseyo, Mark. Annyeonghaseyo. Kung may question po kayo, pwede po kayo magtanong. Sa lahat po na gustong, marami po kasing nagme-message po sa akin sa mga comments or sa private message ko po na gusto nilang sana mag-live ako at magpaturo daw about Korean. Gusto ko man po kayong tulungan pero hindi ko po magawang mag-live lagi kasi busy po ako lagi sa trabaho. Okay? Shout out po kay Mark, Joel, shout out po sa inyo. Reynante, shout out din po sa inyo. Wala po ba kayong question, guys? Baka may question po kayo about sa Korean or bigyan ko po kayo ng time para po pag-usapan or kung ano po yung gusto nyong malaman about sa Korean. May hiring po pa po ba English teacher dyan, ma'am? Lagi pong nag-hire dito ng teacher po. Depende kasi kung ano naman po, kung gusto nyo po maging English teacher, laging nag-hire dito yung after class na teacher po, yung ang tinatawag po dito is bangwaho. Pero sa ngayon, wala po masyadong hiring ngayon kasi patapos na po kasi yung klase sa Korea. Kumbaga, ang opening po kasi ng class sa Korea is March 3, sa buwan po ng March. Ang po niyan, ang hiring po niyan, siguro mag-start na yan sila mag-hire sa buwan ng January to February po. Shoutout po kay Adnerb Gara, hindi ko po alam kung paano ito basahin po yung pangalan nyo. Shoutout po sa inyo from Davao City. Okay, ang klima po ngayon dito sa Korea is fall po, autumn. Autumn po yung klima po ngayon, hindi po masyado malamig. Siguro mga buwan ng this month, siguro mga sa mga middle this month, siguro start na po yung lamig po dito. Pero ngayong ngayong umaga, grabe, sobrang lamig po talaga. Bumaba po yung Vergara, hello po sa inyo. May question po ako, saan po kayo dito sa Korea, ma'am? Sa Korea, dito malapit po ako sa Pohang. Shout out. Okay, shout out to you, Seth Bender. From where are you? Shout out to you po. Thank you po sa pagdaan po sa aking live. Guys, hindi po ako laging nagla-live, guys, na kinakausap ko po kayo. Kaya binigyan ko po kayo ng time kung baka may gusto po kayong itatanong about sa Korean. If you want to ask about Korean, you are free to ask because I am busy every day. I can't make live. Okay? Nice to meet you. Shout out to
no traveler from Bangladesh. Okay, I'm fine. I'm great. And how about you? How are you? Gusto ko lang manood ng live mo, Sem Bibo, yung mga bata nasa office po kasi ako. Okay po. Ganun po talaga yung mga bata dito pag nag-aaral po sila ng English. Minsan, hindi nakikinig. Kasi ang gusto po dito sa advice ko lang po sa gusto pong maging sa gusto pong maging English teacher dito po sa Korea, dapat po energetic po kayo. Kasi pag hindi po kayo energetic po, nako, mawalan po kayo ng energy sa mga bata, kasi gusto ng mga bata is gusto nilang makinig sa mga sa lesson mo, pero make sure na nilalaro nakipaglaro po kayo sa kanila. Ilang years na po kayo dyan, ma'am? Okay, sa 12 years na po ako dito sa Korea. 12 years. Wala po ba talaga kayong tanong po about sa Korean? If you want to learn, if you have question about Korean, if you are there's something you don't understand, kasi there are many marunong na ako ng Hangul kunti lang po, don't know how to read and write Hangul po. Okay. So next time po, in my next video or next reels, I will make a video about how to write and how to read Korean. Pasensya na po sa kasi kaya hindi ko naman sinadya na mag-English po ako, pero sinadya ko lang po kasi baka may nandito po na hindi marunong mag-Tagalog, kaya ginawa ko na lang pong English para po maintindihan po ng iba. Meron. Hi, shout out to you, Anidra Carillo Aijen. I don't know how to read your name, but yung food po, ang anong masarap dyan na food. Okay, the most famous food here in Korea is kimchi. Kimchi is number 1. Aside from kimchi, about meat naman, siguro there are many. For me, in my case, the most famous food, japchae, bulgogi. What else? Bukumbap, bibimbap. Number 1 is ramyeon. Ramyeon is very, very famous here in Korea. Wait, nice to see you, Raihan Ali. Daguhada na, raguhada? Nyaguhada bugi 말씀하세요. Okay, wait. Hindi ko makita yung ano niya. Okay. 다구하다, 라구하다, 나냐구하다, 보기 말씀하세요. 오케이, 다구는 다구하다. If you want to, ang bilis nyo naman mag
Ang bilis nyo pong I can't read all your comments. Pa-shoutout mo na from the... Okay, shoutout to you, Mark Force from Dangjin Shi. Oh, where is you? Where is you? Ang bilis nyo pong hindi ko po mabasa lahat. Oh my God. Sa Dagu, Ragu. Bella Park. 여기 필리핀에 가고 싶니? Bella Park. Are you a Korean? Are you a Filipino? Can you tell me what where are you from? Hello, Jefferson. A shout out to you. 안녕하세요, Elmo. 내 말은 여기 필리핀에는 망고가 있다는 거예요. 네, 필리핀에는 망고 많아요. Bella Park, are you a Korean or are you a Filipino? Oh. Okay, I can't read all the comments, but the late verb plus 습니다. So, okay, 습니다 is the last. You can say 습니다 if you in the last sentence. For example, 아파요. 아프다. You just say 아픕니다. Ang ano po, ang 습니다, ang pinaka-last po, yun po ang sasabihin nyo pag nagsalita po kayo, at tapos yun ang pinakahuli, yung ending po ng sentence. Sentence final ending po siya. Opo, natural po. Mahal talaga po ang cost of living dito sa Korea. Siguro, I think, mga 3 to 4 times mas mahal kaysa sa Pilipinas. Yung kanina pong nag-comment about sa Dagu, Ragu, Nyagu. Hindi ko nabasa lahat yung ano. Apumnida means I'm sick. I'm sick or I'm ill. Opo, present tense po yung apumnida.
Ang past tense po ng apomnida is up. Dapat pa lang next time po, pag nag-live po ako next time, mag-ano po ako ng detail na na pag-aralan po para tuloy-tuloy po yung Gamit ko lang po kasi yung cellphone kaya hindi ko po mababasa lahat ng comments kasi ang bilis. 선생님 언제부터 한국에서 가르친 직업을 하셨어요? I started my work as a teacher here in Korea is being a teacher here is almost 3 years or 4 years, I think 3 to 4 years, I think. Tips sa nahihirapan mag-memorize ng vocabs. Okay. Tips po sa lahat ng sa vocabs nyo, may po ako dyan para po bilis po kayo kasi pag doon po kasi sa sa bahay, nagsusulat lang po kayo ng sa notebook nyo. Hindi nyo talaga ma-memorize niyan lalo pag busy kayo. Pag busy po kayo, hindi nyo po talaga niyan. Para po every time lagi nyo pong i-review every day. Tapos for example, pag nagtrabaho ka na, wala kang time, pwede nyo pong gumawa po kayo bumili po kayo ng ganito kaliit na notebook. Tapos lahat ng mga vocabulary na gusto nyong malalaman, isusulat nyo lang po ng paisa-isa dito. Lakihan nyo po ng sulat at saka yung meaning niya para every time na i-open nyo po yung notebook na to, lagi nyong lagi nyo pong ma-review. Laging review lang po, lagi lang ng review. Ang pinaka the best is araw-araw. 네, 만나서 반가워요. 이름이요 둘라이 토마스. 만나서 반갑습니다. 네. Bumili lang po talaga kayo. Yan lang po ang advice ko po sa inyo. Sulat nyo po pa isa-isa. Tapos, lagi nyo pong review araw-araw. Tapos, ang pinaka the best po para po talaga mabilis po kayo matuto mag-Korean. Kung may kaibigan po kayo na Korean, i-grab nyo na pong makipag-usap sa kanya lagi or makipag-meet sa kanya. Or every time, pag may time ka, i-meet nyo siya. Yan, pwede nyo rin pong i-treat para at least nakakahiya naman na laging nakipagkita ka lang sa kanya para lang matuto ng Korean. Pinaka the best is pag may friend Korean ka. Tapos ang pangalawa is lagi po kayo manood ng K-drama. Kasi yung mga words na hindi nyo po na pag-aralan is makikita nyo po or maririnig nyo po sa mga K-dramas. Tapos pag may mga words po kayo doon na hindi nyo naintindihan, search nyo kaagad po sa sa dictionary para alam nyo po kung anong ibig sabihin nun. Tapos pag sa una, tapos pag manood po kayo ng K-drama po, wag lang po yung drama na halimbawa itong drama na to. Kailangan pagkatapos manood ka sa drama na ito, sa ibang drama naman, wag muna po. Mag-focus po muna kayo sa drama na ito, tapos ulitin nyo lang po ng panuurin hanggang sa maintindihan nyo na po yung kung ano pinagsasabi doon sa loob ng drama na yun. Tapos, yan ang pinakamabilis po. Opo, Bisaya po ako from Bohol. Christine, sana may notebook ka na maliit yung pwedeng i-hand carry na pwede nyo pong pwede nyo madala-dalang kahit saan, kahit na maliit na bag pwede nyo ilagay. Para at least pag may time kayo na gustong, halimbawa, may time kayo na nakaupo lang tapos instead na manood kayo ng cellphone nyo, try nyo pong i-review yung mga words na sinulat nyo po sa notebook.
Mas maganda po, paglakihan nyo po ng sulat pa, mas mabilis pong makita, mas mabilis pong ma-memorize. Very good. Tama po kayo, Christine. Sa una, ganyan din po ako. In my case naman, nung una kong dumating dito sa Korea, ang una ko pong ginawa is, bumili po ako ng libro, pinag-aralan ko po ng isang buong taon. Pero, lagi po, everyday, laging 1 hour po akong nag-aaral. And after that, lagi po ako nanood ng mga drama, especially yung yung everyday drama, yung tinatawag nilang iril drama, yung may episode na drama. Tapos lagi po akong manonood din po ng news. Nakakatulong din po ang papanood ng news po kasi minsan yung mga lumalabas na words sa news is mahihirap. Yun po ang mostly na lumalabas po sa exam. Kung sino po yung nagtitake po ng exam po sa sa topic or anong exam na sinalihan nyo po para po makakuha ng license, ang pagpapanood po ng mga balita po sa Korea is malaking tulong po kasi marami pong mahirap na words dyan. Shout out po kay Nidra Carillo from Sagbayan, Bohol. Malapit-lapit po tayo. Shout out from Jasmine Bautista from Qatar. Nice to meet you po. Rose Benedicto Browal Kim. Hi, hello. Shout out po sa'yo from, malapit po ako sa Pohang. Okay, shout out po sa inyo, Jojo Olivares from Incheon po. Shout out po. Musta po kayo dyan? Di po ba kayo nahirapan po? Oh! Hello, Christine. Marunong ka palang magbisaya. Bisaya din po ako. Sa Bohol po ako, Bohol from Tubigon po, Tubigon. 선생님, 또 하나만 질문이 있어요. 선생님은 한국에 어떻게 왔어요? 어떻게 왔는지는 그거는 선생님 얘기 안 할래요. 그거는 좀 개인 정보라서요. 한국어 말씀하세요. 오케이. Ryan, Ali, hello. 영어 몰라요. 오케이, 아연. 만나서 반가워요. Ryan, Ali. 잘 지내고 있어요? Ryan, Ali는 어디서 왔어요? 어디 나라예요? 그리고 지금 어디예요? Hello, shout out to you, Annie Avilio from Davao City. Nakakaduol sa mo. Yes, malapit lang po yung Sagbayan at saka yung Tubigon po. Mag 2 years na ako diri, ma'am, pero ni pagyod taon akong pirmi tubag. Ganun po talaga. Ano po ba kayo diyan sa sa Incheon, po? EPS worker po kayo, di ba? Try niyo pong makipagkaibigan sa mga Korean po diyan. Kung nahihiya mo po kayo sa una, ganun po talaga, pero try niyo pong makipag-friend. Dun po kayo matutong mag-Korean sa pagkikipag-usap po sa mga Korean na katrabaho nyo po sa inyong trabaho. Okay. You are from Bangladesh. Bangladesh 사람입니다. Okay. Bangladesh 사람이구나. 네, 만나서 반가워요, Ryan Ali. 그럼 지금은 방글라데시에 있어요? Nag-study po ako now ng Korea while I'm working here in Qatar. Good idea po yan, Jasmine. Parang may balak po ba kayong makapunta dito sa Korea po? Kaya po kayo nagtuturo, kaya po kayo nag-aral po ng Korean? EPS, ma'am, taga Cebu po ko. Thank you. Shout out to you, Jojo. Bisaya po di ay ka. Daghan na jud kay Bisaya. All over the world na, mga Bisaya, dili jud palupig. Okay. 자, Ryan Ali, 한국어는 어떻게 배웠어요? 어떻게 배웠어요, 한국어를? 한국어 너무 잘한 것 같던데요?
Yes po, ate, gym ko po talaga mag-work sa... good idea po yan, Jasmine Bautista. Ano po yan, good start po yan para sa ano po, sa plan nyo pong pumunta dito. Much better na po yung mas nakakaalam na po kayo ng kahit kunting Korean before po kayo makapunta dito. Para at least po, pagpunta mo po dito is hindi yung nakatikim lang po yung bibig mo. Tapos, ang number 1 ko pong advice sa inyo, before po kayo dito pumunta, much better na po yung kahit basic Korean po para at least makipag-communicate po kayo sa mga Korean. Kasi may mga Korean, hindi naman po lahat, may mga Korean po kasi na na ang baba ng tingin sa mga foreigner dito kasi nga ang problema po kasi is hindi magkakaintindihan, hindi magka-communicate dahil sa salita. Kaya much better na po yung nakakalam kayo kahit kunti po. Taga Cagayan de Oro Kosem. Taga Cagayan, okay. Pangaw. Banggawo, okay. Banggawo yo. Bisaya din ako diri sa ako Ilun. Okay, Renante, Bisaya ka rin pala. Ang dami palang Bisaya, no? Kahit sa ang sulok ng mundo talaga, ang Bisaya, lagi talagang present. Mga bisdak, nakatabang sa imo mga video mo. Thank you, Jojo. Sana po, mas maganda po talaga na, next time po, pag nag-live ako, pag may time, hindi ko po alam kung kailan, kasi busy po talaga ako. Bangladeshi, 라즈사히 TTC에서 배우고 있습니다. 여기에 한국 선생님이 있습니다. 그렇군요. 그럼 한국어 배운 지 얼마 됐나요? 몇 년 됐어요? 민초이 hi, hello. 민초이 아니고 민채? 민채. Hello, Wilson. Nice to meet you. If you have any questions, you can ask me. Anong level, ma'am, sa Korean language? Apaka fluent? Ang level po, wala naman po yun sa level po. Kasi, iba po kasi yung bigyan ko lang po kayo ng iba po kasi yung yung differentiate ng pagka-fluent at saka yung level. Yung level po kasi is yung kung gaano ka magaling sa pagbabasa at saka dun sa pag nag-take ka ng exam. Pag nag-take kasi ng exam, ang important dyan is mga vocabularies at saka yung mga kung paano ka magbasa, mabilis ka bang magbasa, pero yung pagkasalita po ng Korean na fluent ka at saka natural lang yung pagsalita mo ng Korean, hindi mo matansya kung kailan kasi bigla mo na lang napansin na parang nagbago na yung pananalita ko, parang hindi na kagaya dati na pag may narinig akong nag-uusap na Korean, sumasakit yung ulo ko kasi hindi ko naintindihan. Pero dumating na lang yung araw na nalalaman mo na lang na bakit naintindihan ko yung mga sinasabi nila. Hindi niyo po masabi, hindi niyo po masabi or hindi niyo po matansya kung ilang taon talaga. In my side naman po, nag-start po akong nakakaintindi ng as in naintindihan ko po yung Korean dramas, yung mga nag-uusap na mga Korean is about 7 years. 7 years saka ko po naintindihan masyado lahat ng mga pinagsasabi. Pero pinaka-the best po talaga kasi iba po yung usap sa bahay at saka usap in socially. Iba po talaga. Mas maganda po yung makipag-socialize ka po sa socialize ka po sa mga tao dito sa labas-labas po, wag po sa loob ng bahay. EPS din po, ma'am, last 2018 passer pero di nakaalis kasi walang employer na kumuha. Plan po exam ulit now. Okay. Hindi ko po alam yung mga nag-a-apply po for EPS worker po. Hindi ko alam kung anong klaseng exam ang ini-exam niya po. Anong klaseng exam po? Kasi in my part, ang in-exam ko po is yung topic po level 2. From topic E level 3 to
6 po yun kasi ang topic, dalawang level po yun. Topic 1 is level 1 or 2. Ang topic 2 naman is level 3 hanggang 6 po yun. Hindi ko lang po alam diyan yung anong klaseng exam po diyan sa Pilipinas. Yung at tapos another po yung sa topic naman po yung sino po yung nag-exam po ng topic. Ang topic po is every 2 years po kailangan mag-exam ka ulit. Hindi po renante, diba napansin nyo naman po na nagtuturo po ako ng bata kanina. Tapos na po kasi tapos may time po ako ngayon kaya before po ako uwi ng bahay, nagsaglit lang po akong kausapin ko ako kayo kasi marami pong nag-request po sa akin na ma'am mag-live po kayo at mag-aral po tayo ng Korean ma'am. Mas maganda po kasi yung kayo po yung ini-explain nyo po para maintindihan po namin. Ngayon, hindi man tayo mag-aaral ngayon, pero binigyan ko lang po kayo ng time para po makausap ko po kayo. Raihan, 벌써 6개월 동안입니다. 오케이, 6개월이면은 그럼 많이 배우겠네요. 그럼 혹시 라이한 씨, 선생님, 한국어 말하고 있는데 절 이해해요? 이해되나요? 혹시 뭐 어려운 부분 있나요? 혹시 못 알아듣는 부분 있나요? 민채, hi naku, I wonder why you walang answer me. Nakakatawa yung Tagalog mo. Everyone, itong si Minche, hindi ko alam kung ano kasi sa sinasabi lang po niya is Korean po siya, pero nag-aaral po siya ng Tagalog. Alam daw niya ng Tagalog pero kunti lang. Nanonood po siya ng video ko kasi gusto daw niyang matuto ng Tagalog. Shout out to you, Minche. Hindi ko alam kung Chue ba ang basa ng ano mo. 민씨 만나서 반가워요. 민채 baliw, alam mo, do you know what is baliw? Wilshire dyan, ang ano ko po, ang tawag nito, ang level ko po sa topic is level 5 po. Ano po gamit nyo pang edit ng video? Ay, wala po akong may nagtatanong na rin po sa akin niya na kung anong ginamit ko pong edit. Wala po akong ginamit na apps. Kung ano lang po yung nandun sa cellphone ko, yun lang din po yung ginamit ko. Hindi po, I'm already taken po. I'm not single. I'm already taken. 민씨, 민채. 영어도 잘하네요. 영어도 잘하고, 타갈로그도 잘해요. 혹시 한국 사람 아니죠? Guys, hindi ko po kayo... Guys, paano pala makita, guys, kung saan banda yung mga nanonood, guys? Opo, Bisaya. Hello, shout out to you, Vic Escobar, Hinampas Jr. Nakakatakot naman po yung apelido nyo, Hinampas. Huwag nyo lang po akong hampasin, kuya, ha? Ay, pasensya.
Guys, paano ko ba makikita yung ano? Yung hindi ko kasi makikita kung sino yung nanonood, guys eh. Kasi para akong baliw dito. Nagsasalita ako tapos di ko alam kung may tao pa ba or wala na. 아이가 있어요, 쌤. 아니요, 저는 아이 없어요. 아직 없어요. 저는 아이 없어요. I'm always watching your videos, ma'am. It helped me a lot. Thank you. Oh, it's my pleasure to help you po. Sa taas po katabi. Natatawa naman po ako sa question yung sa taas po katabi ng mata. Wala pa akong nakitang mata po dito. Wala pa akong nakitang mata po. Di ko po alam kung saan ko po pipindutin. Wala talaga akong nakitang mata po. Ito lagi ko nakikita sa exam reviewer ko. Ulsu, tsaka ulte. Ano po mga may meaning yan? Lagi ko po kasi nakikita, nakakonect sa words. Okay. Ulsu, ang ibig sabihin po ng rulsu nun, may connect po yan. Ulsu itta. Majimak po yan is ittayo. It means I can. I can po ang ibig sabihin nun. For example, 수영할 수 있다. 수영할 수 있다 means I can swim. Ibig po sabihin yan, ulte는 it means kute. It means when. When po ang ibig sabihin yan. For example, 엄마가 올 때 나 나간다고 얘기하세요. 자, when mom comes, tell her that I'm going out. Or rulte nun, ibig sabihin yan is when. When. Wala po talaga akong nakitang mata po. Wala pong mata dito. Ang nakalagay po dito is live lang po ang nakalagay. Walang mata. Nung last na live ko po is may mata yun. Pero ngayon wala po akong nakitang mata. Ang nakalagay po dito is live lang po. Tubong daw po ako, ma'am, kaya yan na-upload ko, ma'am. Okay po. Hindi, nagulat lang po talaga. Hindi naman po, nag-joke lang po ako sa'yo, Vic. 는데는 는데는 ginagamit po yan pag wala pong batchim. Ang unde po is ginagamit pag may batchim po yung word. Pwede po magtanong kailan gagamitin at paano po gagamitin. Thank you po, ma'am. Ingat po palagi dyan. Okay. Ang ano po dyan sa unde. For example, ang nunde is pag walang batchim po. Ang ibig sabihin po niyan, for example, 그 친구가 왔는데 나 없다고 그냥 네가 없다고 그냥 가버렸어요. 자, for example niyan, 는데 왔는데 그 친구, there is a person who come, for example, for the exact situation, 사무실 안에 있어요. 그리고 어떤 사람이 찾아왔어요. 찾아왔는데 그리고 그 사람이 날 찾고 있어요. 왜 한국어 있는데? Halimbawa, nasa office ka tapos may isang tao na nagpunta sa office at hinanap ako. Pero wala po ako doon sa office. Pero ang yung kasama ko sa office is yung kausap niya. So ibig sabihin yon, may dumating na tao pero wala po kayo dito kaya umalis na lang siya. So ibig sabihin, 그 사람 왔는데 선생님 ang 계시니까 그냥 가버렸어요. Ang ibig po sabihin yan.
Sana po naintindihan nyo po. Yung nunde po at ang unde po is connect lang po yan sa pag may batchim po. Let's start. Katabi po ng live. Wala po talaga akong nakikita. Wala po talaga siyang number, guys. Live lang po yung nakalagay is live and yung kulay red na live. Hangguk sa taas po, katabi ng mata, hanggugo muragoyo. Oh my God! Raihan Ali, you know how to speak Tagalog? You are Bangladesh. Sa Bangladesh 사람인데 어떻게 Tagalog 알아요? Oh, thank you po sa pagsasabi. Okay, however, since Korea is not a multi-ethnic country, it is better to learn Korean. And it is true that the view of foreign workers and migrants is getting worse. Very good. Minche is, you're right. You're right po, you're right. Minche, are you a Korean? Can you tell me? Ma'am, nag-aral po ako learning language ng Korean po. Kaso po, mas okay ka po magpaliwanag po. Oh, thank you po, Vic Escobar. Thank you po. Next time po, gagawa po ako ng live na yung magfo-focus lang po tayo sa study na gusto pong pag-aaralan. Ilang years ka po nag-aral ng Korean bago naging kahasa? Ma'am. Okay, Stephanie. Nag-aral po ako, sa una po, within 1 year na nag-aral po ako ng Korean, hindi naman sa isinhasa, nakapagsalita ako nun, pero nakakaintindi na ako nun. Nakakaintindi ako, pero hindi pa po ako marunong kung paano ko po i-deliver po yung pagsasalita ko. Siguro, until 3 to 5 years, siguro saka po ako nakapagsalita ng maayos. Sample pa po, ma'am, ng nunde. Maugod ako, pero may madungog sad. Okay. Na-explain ko po kanina. Tsaka ang pagkakalam ko is connect. Ang connect po sa nunde at saka unde is either verb or adjective po yan. For example, sa kanina po, verb po yon. Kanina, yung 친구가 왔는데 선생님 없으니까 그냥 가버렸어요. 는데예요. 왔는데, 와는 ang stem verb po niya is uda. Tapos, past tense na kasi, naging siyang wassoyo. So, wata. So, i-drop lang po yung da, tapos i-connect lang po yung wat at saka nunde. So, 왔는데. Pag i-connect naman po sa adjective, for example po, 아까 아침이 추웠는데 이제는 따뜻해졌네. Ibig sabihin po niyan, kaninang umaga ang lamig po kaninang umaga, pero ngayon biglang uminit na siya kunti. So ibig sabihin niyan, yung 춥다 is adjective po 'yon. So kasi past tense po ang pinag-usapan is 추웠다, i-drop lang din po yung da, tapos i-connect lang po sa 는데. Yun lang po. 추웠는데 오늘은 좀 따뜻해졌어요. 이렇게 하면 돼요. Ang connection po ng nunde is adjective and verb po. Hello, Dumador Jushi. 안녕하십니까, 선생님. 안녕하세요. Paano kaya ito marunong ako magbasa ng Korean kaso di ako maintindihan? Paano kaya ito marunong ako magbasa ng Korean kaso di ko wag po kayong mahiya. Reynante, mostly po sa nag-aaral po ng Korean is mas mabilis po yung pagbabasa kaysa po sa pag-iintindi po ng Korean. Much better na rin po yung nakakabasa ka kasi may ibang parang lang din po yan, yung parang tayo lang din po yung nag-aaral ng English or Korean, pareho lang po ng case yan. May ibang tao po na hindi po marunong magsulat ng mga letters, ganyan, hindi po marunong magbasa, pero magaling po magsalita. May ibang tao din naman po na
kahit ang galing niya magsulat, ang galing niya sa spelling, ang galing niya magsulat ng mga essay, ang galing-galing niya, pero nahihirapan po siya sa pagsasalita. Aminin po yan, maraming ganyang tao. Kanina pa ako kamot na kamot sa ilong ko, guys, ang pag dito pag autumn po kasi dito, guys, nag-start po yung yung tinatawag nila dito na na biome. Yung may allergy po kasi ako sa ilong. Tapos lalo na po pag maraming fine dust, grabe. Wag po. Ma'am, galing nyo po magpaliwanag po, ma'am. Sana next live nyo po, ma'am, magturo po kayo ng mga baguhan nag-aaral ng Korean language po, ma'am. Okay po. Before po ako magla-live po, magpo-post po ako sa page ko kung kailan po ako magla-live at itatanungin ko po kayo kung anong dapat po, kung ano po yung gusto nyong pag-aralan para yun po ang ating pag-aralan sa next live ko po. Oh, don't worry, Stephanie and Renante. Okay lang po yan. Much better na po yung nakakabasa po kayo kahit hindi naintindihan. Kasi step by step lang po. Step by step. Wag po masyadong wag pong mamadaliin. Kasi ika nga sa kasabihan, wag magmamadali, baka madapa ka. So, wag niyo pong madaliin kasi it's a long process. Tiwala lang po sa sarili yan. 몰라요. 한 사람은 comment 있어요. 그 시간에 선생님 너무 즐겁댔어요. 그 시간대 보면서 읽었어요. 아, 그렇군요. 라이한 날이. 그래도 이렇게 타갈로그 영어 아까는 말했잖아요. 영어 모른다고 했는데 그래도 아까는 정확하게 구글을 적었네요. Quitney ma'am he. Oh, hello po, Lloyd Kim Barrias Diaz. Anong sinasabi ni Raihan Ali? Ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Nakalimutan ko na. Sa taas po katabi. Sa taas po katabi ng mata, 한국어로. 아까 라이한 알리, 아까 나 지금 선생님 생방송 하고 있잖아요. 그래서 생방송 하고 있는데 선생님 계속 말하고 있어요. 그래서 선생님 지금 누구랑 생방송에 누구 왔는지 몇 명 왔는지 몰라가지고 그래서 다른 내 팔로워들한테 물어봤어요. 어디 볼 수 있냐고. 내 생방송에서 방문했는 친구들. 자, 지금까지도 못 봤어요. 아직. 맞다가 it means 어떻게 해석해야 되는지 모르겠어요. 그 생방송 바로 옆에 여기 보이잖아요, 라이한 씨. 몇 명 왔는지 내 라이브 내 생방송에 몇 명 왔는지 볼 수 있는데 하지만 선생님이는 라이브에서 하나도 안 보이거든요. 그래서 선생님 지금 계속 말하고 있는데 너희들 아직 있는지 없는지 알 수가 없어요. 그래서 아까 물어본 거예요. 쌤, pwede Tagalog if mag-teach ka Hangul, 쌤? 천천히 lang, 쌤. 쌤, pwede Tagalog if... okay. I-try ko pong... sige, gusto kung ako naman pang tatanungin nyo, gusto ko pong Tagalog na lang para mas mabilis po. Kasi pag nag-i-English ako, minsan, nai-stuck po yung utak ko, hindi ko maalala kung anong sasabihin ko. Kaya, much better na rin po din po yun sa akin ng Tagalog. Pero pag may mga ibang lahi din naman na gustong makipag-join sa live ko next time, i-try ko lang din pong i-explain I do my best para i-explain ko po ng English. Hindi po ibig sabihin na English teacher po ako is fluent po ako sa English, hindi po. Nakapag-usap po ako ng English pero hindi po ganun ka-fluent. Okay, shout out to you, Just Luzon from Bulacan. Nice to meet you. Walang anuman po, Vic Escobar.
Yun po ma'am, Tagalog na lang po ma'am kasi nadugo ilong ko po. Minsan ma'am, pag nanood ko ng live mo. Wag naman po ganon. Ako nga minsan nahihirap. Ako nga minsan sasabihin ko na nga lang sa klase ko minsan po na, minsan sasabihin ko na lang po sa klase ko na, hindi ba pwede magtagalog na lang ako dito sa klase na to, or di kaya magbisaya para, para easy sa akin. Kaso yung mga bata dito po sa Korea, sa gusto pong maging teacher dito sa Korea, number 1 pong tips ko po sa inyo, mas maganda po na sabihin nyo, makipag-usap po kayo sa mga bata na in English, kahit hindi po yung English na sobrang napakahirap, kasi hindi rin nila maintindihan yan. Dito sa Korea po, hindi naman po lahat, pero mostly po dito, nahirapan po talaga silang makakaintindi. Kaya much better po na dahan-dahan lang po yung pagsasalita. Tapos, mas maganda, sa gusto pong mag-English teacher dito po. Tapos, ang po kasi dito sa Korea, yung mga, lalo na po sa, mostly in my experience, yung mga estudyante ko po sa public schools, mostly po sa kanila, pag nagsalita ka po na puro na lang English, hindi na yan po sila papasok next week po. Kasi nahihirapan na po silang makakaintindi. Siya guys, wala na po ba kayong tanong? Kasi hindi ko pa alam kung andyan pa po ba kayo or wala na, kasi hindi ko po kayo makita. Hindi ko po kasi alam, wala po talagang kung ilan po yung dumating, hindi ko po talaga kayo makikita po. Dito pa po, 20 pa po kami. Okay. Wala na po ba kayong tanong po? Baka gusto pong may gusto pong humabol. Before ko po Okay, baka may gusto po kayong tanong po na gusto nyo pong malaman. Or baka may gusto po kayong may po ako sa inyo, tuturuan ko lang po kayo before po tayo before ko po i-close yung yung live na to, bibigyan ko po kayo ng lesson po. Kahit ito lang po yung malalaman nyo before po ako aalis. Like ko po, topic to vocabs videos nyo po. Thank you po. Sa next videos ko, marami na po akong mga vocabularies or mga po, lahat po yun is kinukuha ko po sa libro kung saan yung libro na pinag-aralan ko dati. Yun po ang ginagamit ko, tapos sinishare ko lang po sa inyo kung paano gagamitin. Kasi yun po mostly ang lumalabas po sa topic pag nag-exam po kayo ng topic. Yun po ang laging lumalabas. Mga dapat baunin bago pumunta dyan sa Korea. Ang number 1 po talaga is, ang number 1 po talaga is yung basic Korean. Kailangan pong alam mo, kahit basic lang po, kahit hindi ka na masyado kahit na hindi ka fluent, okay lang po yan, basta makipag-communicate ka lang po sa company na papasukan mo. Yung hindi mahirapan yung amo mo, yun po. Tapos pangalawa, ang number 1 po ditong mostly sa mga foreigner na nagpupunta po dito sa Korea is yung klima po. Kasi sa Pilipinas wala pong winter sa Pilipinas. Baka hindi nyo po alam, much better na rin po na pagpunta nyo po talaga dito is marami po talaga kayong perang magagastos, kasi number 1 is kailangan nyo pong bumili ng mga makakapal na damit para po sa klima po. Kasi sobrang lamig po talaga dito, lalo pag winter. Tapos yung pagkain, pag hindi nyo pa po masyado pag hindi nyo pa nakakatikim ng Korean food, marami pong dito din na nahihirapan din kumain, kasi nga yung pagkain dito sa Korea is iba sa Pilipinas. Yan din po. The rest po wala na po kayong yun lang po ang nyo.
klima, pagkain, at saka yung pakipag-communicate nyo sa amo nyo. The rest is pwede nyo na pong pag-aralan kahit paunti-unti. 요즘 한국말을 가르치는 없는 것 같아요. 아, 요즘 너무 바빠가지고요. 수랑아 까란소리야. Hello to you. Recently I am so busy. Because that's why I can't make a video. Wala pa kayo live pag gabi po, ma'am, kasi nasa work po kasi ako sa umaga po. Yun po, hindi po talaga ako nagla-live. Gusto ko rin po magla-live ng gabi. Kaso, para ano po, para alam nyo po, kaya po hindi ako nag-live. Gusto ko po mag-live pero hindi ko po ginawa kasi may parating po kasi akong exam. May parating po akong exam na almost 1 month na po yung 1 month na lang po yung natira, tapos kailangan ko pa pong mag-aral, kailangan ko pa pong mag-focus. Tapos nagfo-focus din po ako sa pagre-review. Kasi napaka-important. Hindi po siya topic, guys, ha. Hindi po siya topic. Ibang exam po ang nire-review ko po ngayon. Tapos kaya minsan po sa isang araw, minsan isang beses lang po ako nakapag ng video, nakapag-upload. Tapos nagla-live lang po ako. Recently lang po yung pag nagpupunta ako ng school para at least may naiintindihan or may narinig po kayong mga Korean phrase habang nag-uusap po ako sa mga bata. Kaya hindi po ako next time siguro pag nakapag-take na po ako ng exam, tapos okay na pong lahat, baka doon na po ako mag-start live, doon ko na po kayo matuturuan. More vocabs lang, ma'am, tas mga connecting word pa, ma'am. Oh, okay. Walang problema po yan, Jojo. Pag may time na po ako, gagawin ko po yan. May other way ba na makapunta sa Korea mag-work nang hindi nagtitake ng exam? I am not sure po. Kasi mostly po yung nagpupunta dito is yung nagtitake ng exam. Meron po pala yung kung gusto nyo pong mag-visit. Gusto nyo po yung mag-visit lang po dito, pwede po kayong magpunta dito. Yung magpunta sa Korea, mag-work ng hindi nagtitake. Kailangan po talagang magtitake ng exam. Pero yung visit po, yung mag-visit ka lang po dito, or yung hindi naman magtitake ng exam, pwede po. Kung may kakilala po kayo dito na nakatira, tapos kay mag-anak mo siya, or kamag-anak mo siya, or kapamilya mo, pwede ka po niyang i-invite para po makapunta dito sa Korea at mabigyan ng trabaho. Kasi may patrabaho dito sa Korea na for within 5 months ba yun? Or 8 months? I don't know exactly. Ano po yun? Tulong po yun sa mga foreigner dito tulong po yun sa mga sa mga foreigner na nakapag-asawa dito sa Korea, tapos gustong patrabahuin dito sa Korea yung mga kamag-anak nila. Tapos kontrata lang po yun, mga 5 buwan hanggang 8 buwan. May Pinoy food ba dyan? May Pinoy food po sa mga cities, may mga Pinoy food po, may mga Pinoy store po doon meron. Pero sa bandang province po, wala masyado. Pero may mga pagkain ng Pinoy na yung store po ng mga Pinoy meron. 한국 무슨 음식 가장 좋아하십니까? 라이한 씨, 한국 무슨 음식 가장 좋아합니까? 선생님, 김치찌개 가장 좋아해요. 김치찌개가 매일매일 먹어도 질리지 않아요. 김치찌개 선생님 제일 좋아해요. 그리고 고기도 닭볶음탕 좋아하고요. 김치찌개 좋아하고요. 뼈 해장국도 좋아하고요. 하여튼 한국 음식 국 있으면은 맛있어요. 된장찌개도 좋아하고요. Guys, meron pa po ba kayo dyan? Andyan pa po ba kayo?
Pwede pala yun, ma'am. No need na yun mag-exam pag may nag-invite. Opo, Vic Escobar, meron po. Yun po, tulong po ng ano po yun. Tulong po ng Korea po yun sa mga taong nagtatrabaho nakapag-asawa dito sa Korea, tapos gusto nila mabigyan ng trabaho yung kamag-anak or kapamilya nila na sa Pilipinas. Pero pag in-invite po kayo within 5 months or 8 months po, yun po yung pinapapasok po kayo sa mga factory. Yung magano po yung magbabox ng mga ojingo, magbabox ng mga dege, ganyan. Hello, Glenn Cram, thank you po. So, Singnim, kailan ba nag-certificate katibayan na nag-aaral ka ng Korean? Dito po sa Korea talaga po, kailangan po talaga yung certification. Kailangan maipapakita nyo po sa kanila na talagang nag-aaral po kayo dyan sa Pilipinas at nakakuha po kayo ng license. Dito sa Korea po, pinaka-importante is yung maipapakita ka talaga na katibayan po. Ano po ibig sabihin ng godunyo? Okay. 안녕하세요. Sandip Kadka. Manaso bangawoyo. Ano po ang godunyo po, ibig po sabihin yan, ginagamit po yan kasi sentence final ending po yan sa katapusan po ng ng word yan. Ang ibig word ng sentence po pala is rather. Ang godunyo po is ginagamit pag yung gusto mong ipaalam dun sa tao. For example, nakapagtapos ka ng college, pero yung tao yung hindi niya alam. So, pwede nyo pong sabihin, 저는 대학 졸업했거든요. 자, kasi ang godo nyo po, dalawa po yung meaning dyan. Iba po yung tone din, iba din po yung tone niya. Pag sinabi nyo pong ganito, for example po, 저는 대학 졸업했거든요. Yan, pag smooth nyo pong sabihin, parang pinapaalam nyo po sa tao na ikaw ay nakapagtapos ng ng college. Pero pag yung yung pagalit ka, pwede nyo pong sabihin na, kasi minsan baka marinig po ng mga Korean is nagalit ka or parang ganun, pag ganito po ang tone nyo. 저는 대학 졸업했거든요. 이렇게 하면, pag ganito po yung pagsasabihin nyo, pagalit nyo pong sinabi yun sa taong gustong sabihan nyo. Pag may gustong, yung taong sinabihan po yun, yung may gusto nyo po is yung hindi niya alam yung fact about sa'yo. For example, ito din pwede po siyang gamitin na ganito. Atsim, kumain ka po ng umaga, tapos biglang pagpasok nyo po sa trabaho, biglang may nag-alok sa inyo ng pagkain ng kakatrabaho nyo, tapos sinabi nyo ayaw mong kumain, tapos para hindi siya na ano ba to, binibigyan na nga pagkain, ayaw pang tanggapin. So, pwede nyo pong sabihin, kasi hindi niya alam kung kumain ka ba ng umaga or hindi, di ba? Kaya po sabihin nyo lang po ng ganito na, 아까 아침에 밥 먹었거든요. 이렇게 말하면 돼요. 자, dapat ganito ang pagsabi nyo para hindi ma-misinterpret dun po sa taong nag-alok sa inyo. Sana po naintindihan nyo po, Jefferson Aljas ba ang tawag to? Alhas ba? Hindi ko po alam kung paano po basahin yung nyo. 안녕하세요. 저는 김치를 먹은 적이 있습니다. 너무 맵지 않아요. 다행이네요, 라이한 알리. 원래 지역마다 김치 맛도 다르고요. 원래 매운 음식 안 좋아하는 친구들은 맵다고 하거든요. 만약에 매운 음식 잘 먹는 친구가 안 맵다고 해요. 왜냐면 좋아하니까. 저 같은 경우는 전에도 선생님도 많이 달라졌어요. 선생님이도 처음에는 매운 음식 잘 못 먹는데, 한국에 살다 보니까, 매운 거 없으면은, 맛 없더라고요. Hello, Clemer Viga. Hola. I don't know how to speak Spanish.
잘 가르쳐 주셔서 감사합니다. 아닙니다. 산딥카드카 별 말씀을요. 네, 안녕하세요. Glimmer from 페루. Shout out to you. 페루에서 왔어요. 네, 안녕하세요. 만나서 반가워요. 별 말씀이요. 림푸아son. Ma'am, pwede ko pa kaya yun, ma'am? May kakilala po ako na sa Korea po. Pwede po kaya ako magpa-invite? Ang pwede lang kamag-anak lang po, ma'am. Pag hindi po kayo related dun sa kakilala mo dito sa Korea, hindi po pwede. Ang pwede po dito kasi is, ano po, hanggang 5천까지, fifth, ano bang tawag doon sa ate? Hanggang 5th cousin po pwedeng ma-invite, pero pag yung taong kakilala nyo po dito sa Korea, hindi po kayo pwedeng ma-invite kasi hindi po kayo family related po. Yung family related lang po yan. Hanggang 5th cousin po pwede. Hello ma'am, good day